Hello, what's up guys? Welcome back to Hello, what's up guys? Welcome back to Goodberg Production. I'm here, your boy Plan Motif, giving you guys another video reaction video. And this time, about pangal sa Pangalanseta versus Lipram Matira Mayaman. I-like mo natin yung guys yung video. At ito nga pala ay requested nito. Check it, sabi niya, tara Sir Plan, Lipram versus Lanceta, bagong-bago, sabay natin panoorin ito. Tara G. O sige, so ginawa ko na. Shoutout pala sa lahat naman nandito pa rin nakaantabay, nakaabang, at sumusuporta palagi sa reaction video natin. At walang sawa na lagi na, naghihintay, nanonood, nakikipanood. Kasi sa totoo lang guys, parang hindi ako nagre-react, nakikinood lang ako. Parang nanonood lang ako, tapos parang sumasabay lang talaga ako sa inyo manood. Tapos parang kakasama, tapos parang nagre-react lang ako talaga habang nanonood. Ganun pa man guys, thank you sa inyong lahat, pero patnubay ng magulang kailangan, dito pambata, may mga sinasabi sila rito na below the belt at hindi ka aya-aya. Ganun pa man, kung bago ka lang rito sa channel natin, mag-react ka na, mag-subscribe ka, i-like mo na rin yung video. Kung hindi mo naman share, i-like mo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, hindi natin nanatake yung mga paborito ninyong mga artist. Bagkus nagre-react lamang tayo kung ano yung mga bagay na sinasabi nila sa facts, meaning at message na yan. Tapos ganun pa man, kung paborito niyo man yung artist at may nasabi man ako hindi maganda, ako na humingi ng dispensa, hindi ko sinasadya yun, no? Sinasabi ko lang kung ano yung tumatakbo sa isip ko. Hindi siya opinion, hindi rin siya pananaw, tumatakbo lang siya sa isip ko. Naisip ko lang siya pero sinasabi ko siya. So naririnig niyo ako. So kasi at the end of the day, in reality ako lang naman mag-isa rito. Nakipag-usap lang ako sa sa camera. Ganun pa man guys, gawin na natin to guys. Pero bago tayo mag-start, bigay ko lang yung pedigree ko. I'm a music producer in California, I'm an audio engineer at same time. I'm a master hypnotherapist, I'm a master practitioner, I'm a applied psychologist. Gawin natin to guys para makarami tayo. Pangat sa pangal, Lanceta versus Lipram, Matira Mayaman. Let's get to it. Sa description nandun yung channel ko guys, check ninyo yung may bago akong palabas na kanta malapit na matapos. Check ninyo guys at sana tapos niyo yung video. Peace out. Let's get to it! You know the fucking rule! Pangin! Sa pangin! Sa pangin! Kakasaka pa pag nagsabayan. Pangin sa pangin. Sa tingin ko mas merong energy si Phoebus kaysa kay Enigma pagdating sa sagpangan na parang ramdam na ramdam ko na meron talagang laban na mangyayari katulad ng kay Enigma parang chill lang. Guys, welcome to Build My kay Phoebus sagpangan na like oh shit may laban na darating. May karakas sa talastasan. Pangin sa pangin. Kada tabas malalagasan. Handa ka na ba sa paglabas na mga naatasan kataas-taasan? Ganda naman ang bisita. Ang malakas ako lang mismo! Maganda ka na lang lang tatak mo sa isip mo. Pangin na. Man, I love Lanceta bro and I love Lipram man. They're really good. They're freaking good. Shoutout sa Pugo. Makakaasa po kayo na Ahon lahat ng mahirap. suporta po Kape na tayo, guys, kailangan kape. po natin na ibibigay po ng ahon. Sa totoo lang guys, kakauwi ko lang galing work sa part-time natin kasi nag-work ako ng 8 to 4 a.m. So, meron pa akong time kasi after nito kumain lang ako tapos chinek ko lang yung motorsiklo. Pinainit ko lang kasi pag malamig ng malamig dito guys, iba kasi yung lamig dito guys, parang nanunuot sa balat. So, pinainit ko lang yung motor tapos para mamaya if ever magamit natin. Tuloy natin. Mahirap para po sa Tumutulog po talaga sila sa tao. sama-sama tayo aahon. Ahon mahirap. Sabay-sabay tayo aahon sa hirap. Ahon mahirap. Hey! Aha! Aha! Nandito na naman pinakamalpit na. Oh! Shoutout kay Luxuria. Pangil! Sa pangil! Matira Mayaman! Olongapo City! Before we start this fucking battle, you know the drill! Nag-i-English na si Phoebus, siguro nandyan siya. Nandyan si Disaster. Siguro kasabay na yung laban ng Disaster. Maraming salamat sa lahat ng aming mga sponsors, PSB Gym, Toad Manila, 1538 Jewelry, Fubu, Ahon Mahirap, Tokyo Grill, 1xBet, Underground Crafts and Apparel, Zypher Philippines, Aputure, Fortuny Advertising at abangan nyo to, RG Win 777. Shoutout kay Phoebus. Matira, Mayaman, Ginoo, sa aking kaliwa, magpakilala ka. Ako nga pala si Invisible Man. Hey! Wala, tinalo niya si Damsa? Oh my gosh. Shoutout na pala sa Pinoy Boulevard ng Taiwan kay Erlin Xiao, kay Sky Xiao, at sa mga PB Babies at Goldwear. 3GS.
Shoutout sa 3Gs. At Ginoo, sa aking kanan, pakilala mo sa amin kung sino ka. Where you from, homie? Lanseta nga pala. Lanceta. Tinalo niya pala si sa akin, no? Oh, yeah. Nariyak ko na yata to. Shoutout nga pala doon kay, kay Tiny Montana. Marami nagre-request ng where you from niya. Hindi ko ma-react kasi baka tayo guys, ma-restrict tayo. Kasi last time kasi nag-iingat na ako ngayon na pag medyo copyright yung nabibigyan ako ng strike. So, iniiwasan ko magkaroon ng strike talaga guys. Sorry natin. Kaya hindi ko pa siya napapakinggan eh. Shoutout sa Maranata. Pwede ako mag-react sa where you from pero hindi nyo maririnig yung sound. Nakikinig ako sa kanya pero hindi ko pwedeng i-play kasi makaka-copyright strike tayo. Tuloy tayo. Christian Academy School. Master Ace. Marco Samaniego. Michael Van Abique. Alvin Permito. Amp Soul. Ani Sisig at CID Records. Let's go! Okay, Tos. Pili ka. Ako na. Ibon, panalo ka. Lipgram, sino muna? Nanalo ng Koitos, si Lipgram, pinili niyang mauna si Lanceta, matira, mayaman, pangin, sagpangan na! Tingnan nga natin guys. Pwede ba akong humingi ng isang malakas na sigawan? Nadala natin yung PSP dito. Sinulot ko lang tong event na to dahil gaganapin to sa Baguio. Palapakan muna tayo. Laking intro nun ha. Yung sinabi ni Lanceta, napakala sinulot niya lang to. Ibig sabihin kung hindi dahil sa kanya, walang PSP sa Gapo. Kasi sa Gapo yan eh. Ibig sabihin ganun ka-impluwensya si Lanceta. Bukod kay Nico, di ba? Laking bagay na. Ipapaalala ko lang yung sinasabi nila sa atin. Basta Gapo! Hindi! Palo na palo. Alam nyo bang nung nilala itong lugar natin ay isa to sa ng Kaya nung sinabi ni Invictus na binasag niya na yung sumpa, tangina nalabuan ako. Sabi ko kagaguhan ba to? Kasi nandito ka ngayon, Lipcam, kaya may balo sa Gapo! Flip up game! Okay? Ang cheap mo naman, Phoebus. Ito ba yung ihahain mo sa bagong hari ng tugma? Hinihingi ko si Panot, binigay mo sa akin, tamod niya. Wow! Anong ibabanat nito? Away ng 3GS at Arma kahit issue tapos na? Ba't naman ako makikipag-away sa squatter kung pwede ko naman kayong ipatumba? Shit! At kapag ikaw, Ang laking bagay nun. Kasi yung idea na binigay niya, yung imaginary na idea na yun na pwede ko naman kayong ipatumba, ibig sabihin may idea siya kung paano ginagawa yan. Kasi sa amin guys, sa lugar namin talaga, hayok talaga yan especially kung saan ako nakatira. Bawat kilala namin talaga, parang maririnig mo yan eh. Alam mo kung sino yung hitman for hire sa lugar namin. Kahit ako, kilala ko kung sino yung mga hitman for hire, tatawag lang ako kung sino yung kailangan. Pero syempre, 'di ba, hindi naman tayo ganun kakitid. Pero meron yung marami sa amin, guys. Talaga trabaho talaga nila 'yan. Kasi nung panahon namin sa Pilipinas, nasa San Juan pa ako eh. Isa yan sa mga di naman sa pero isa sa mga trabaho ng mga taga sa amin talaga. At di na ako bibanggit ng pangalan pero diyan kami talaga lumaki talaga sa ganyang klase ng At hindi ko yan pinopush yung agenda na yan sa mga tao. Mas piliin ninyo mag-aral, mas piliin ninyo maghanap buhay, mas piliin ninyo na pumunta sa tamang landas. Kasi ang hirap ng umalis sa ganong klase ng buhay. Darating sa point na parang tutulad kayo sa amin na palipat-lipat kayo ng lugar. Kasi gusto nyong magkaroon ng peace of mind eh. At yung peace of mind na yun, napakahirap hanapin guys. At sinisigurado ko sa inyo, tandaan yung sinasabi ko, mas piliin ninyo na magkaroon ng peace of mind kaysa katarantaduhan. Tuloy natin guys. ay naroon na. Pakisabi kay Lil Jan, kamusta?
mabanat nito? Away ng 3GS at Arma kahit issue tapos na? Ba't naman ako makikipag-away sa squatter kung pwede ko naman kayong ipatumba? At kapag ikaw ay naroon na, pakisabi kay Lil Jan kamusta? Putang ina, bigat nun. Shit, nabaril yung buong hukbo ni Lip Cram. Double meaning yun eh. Kasi ibig sabihin, binibigay ni Lanceta na may idea siya kung paano pumanaw si Lil Jan. And at the same time, sinasabi niya na pag nandoon ka na, ikamusta mo ako kay Lil Jan kasi parehas ko kayong dinala doon sa Ganun talaga. Ang laking bagay na ginawa ni Lanceta. Napakalaki. Hindi lang yun basta punchline, may threat doon. Tuloy natin. Pag ikaw ay naroon na, Threat. pakisabi kay Lil Jan kamusta? May laman yun. Miss ka na ng battle rap. Kasi sa 3GS, Lil Jan, ikaw lang ang mahusay at magaling. Oh, anong kala mo? Idadamay ko yung patay? Hinuhukay palalim? Kayo nga itong kagrupo niya, walang sinabi! Dito tunay na spotting! Binaon niyo siya sa limot, ako binubuhay ko pa rin! Malaking bagay nun kasi parang sinasabi niya na nakalimutan nyo na si Lil Jan pero ako lagi ko siyang binabanggit. Kasi ako yung tipo ng tao na kahit patay na, inaalala ko pa rin. Binubuhay ko pa rin yung pangalan niya. Ang laking bagay din nun. Kaya fuck your conspiracy theory habang netizen sinasay ko. Kasi kung wala pa rin suspect yung kaso ni Lil Jan, ibig sabihin yan, isa lang bro. Kaya kayo minamalas eh. Lalo yung amo mong nagka-vitaligo. Pakisabi kay Shernan yan na yung karma kasi si Lil Jan pinapatay mo! Putang ina, shit. Laking bagay nung ginawa dun ni Lanceta, guys. Kasi parang ang nangyayari, sinusumbat ni Lanceta yung pagiging issue. Kung walang suspect na nahanap, then merong nanggaling sa ang problema o yung pangyayari na yun, nanggaling sa loob. Kasi hindi makita kung sino di ba? Kasi ako guys, hindi ako masyado magsasalita pero I'm just going to give you guys another perspective kung anong isa pa sa mga trabaho. Kasi forensic scientist ako so marami kasi yung mga proseso yan guys, hindi tayo basta-basta magbibintang, di ba? Kailangan may ebidensya ka talagang pinipresent. Ganon pa man, anything na sinasabi dito ni Lanceta is assumption lang. Walang ebidensya kasi may posibilidad din kasi na kahit sino pwede maging suspect eh. Pero ang sinasabi dito ni Lanceta, kung wala talagang makita na suspect, edi nasa loob, di ba? At nasa loob yun. Kaya makikita mo na merong mga tao na nagsasuffer base sa ginagawa nilang mga action. Tapos ginamit ni Lanceta yung idea ng vitiligo na nakuha ni Shernan. Hindi ko alam kung eto guys, haka-haka lang, sinasabi ko lang yung tumatakbo sa isip ko. Huwag niyo isipin na totoo yung sinasabi ko. Sinasabi ko lang yung mga idea. So yung vitiligo kasi yung tipo ng white patches na nakukuha na parang parang natutuyo yung balat o parang nawawala yung kulay ng balat, nagiging white spots siya. Kasi meron din ganyan si Michael Jackson eh. Nakukuha yan pag nasisinagan ka ng araw, may autoimmune disease ka, autoimmune system, I don't know kung ano yun, humihina yung immune system mo. Tapos o kaya naman nasa DNA nyo na yun. Nasa DNA nyo na talaga yun. Pero yung bagay na yun, kaya karami, di ba si Michael Jackson umiinom ng pills para maging puti siya kasi may ganun siya eh. Vitiligo. Pero ang laking bagay nun kasi hindi lang basta direktang attack yun kay Lip Cram, tumagos pa yun sa buong 3GS. Ang sakit kasi nun eh, kasi hindi lang siya yung parang sinasabi niya na pinanggalingan mo madumi, 3GS. Tapos pupunta ka rito, makipagtapatan ka sa akin, madumi pinanggalingan mo. Kung madumi pinanggalingan mo, madumi ka rin. Kasi meron kayong Shernan na madumi ka pa. 'Di ba? Birds with the same feathers flock together. Tuloy natin, guys. O di ba sigawan yung tao? Kahit di naman totoo yun. So sabi niya kahit hindi naman totoo yun. So ibig sabihin, nagbigay siya ng idea sa utak ng mga tao. Nag-iwan siya ng marka. Ang laking bagay pa din nun. Kaya gawa pa ng istorya ang mga mahilig magmarunong. Pinagbintangan nyo akong pusher tsaka killer. Di lang snitch to magsumbong. Putang ina mo, puro kagrupo mga 3GS na kukulong. Wow. Kaya
pala maraming naghahabol. Kumukupal ka na, Ropa. Kalawang scammer, sana all. Puro utang sabay forma. Malakas ka mang estapatol. Susubukan sa gapo pa. Mga gaya niyang estapador. Lumulutang sa parola. Ang gandang claim din na ginawa nilang Zeta, ibig sabihin, nag-aano si ano, di ba? Nag-i-estapa si Leaf Cram. Pero lahat yun is speculation lang. Pero who knows, baka meron naman talaga. Lumulok na ng tamod para sa fame nyo't ngalan. Lip, gusto mo pumutok? Magpatsupa ka kay James O'Brien! Kaso ayaw nila sa gaya mo na hindi nagbubuhos ng tae. Tungdugyot sa inidoro, Jennifer Laude! Hindi ko kilala yun guys ha, pero mukhang tunog na lang. Pagkakalam na ng lahat yung galawan yung mga wak. Tamang ambagang kada laban para lang makadagdag. At magtawag man ng kasama to para makapalag. Walang talag na sa may bayan ka na bawal ang tamad. Pero Ang ganda ng style nilang Zeta rito, putang ina. Ibang-iba sa ginawa niya nung laban niya kay Zaki, tsaka kay ano. Mas direkta, mas intense, mas precise, mas ano. Na-embody niya yung style niya na bago. Ang sarap pakinggan nilang Zeta dito. Tuloy natin. pwede yung tamod. Big Pagka- props. Carbon ni Marlon. Mula tattoo, bungal at boses. Wala nang pinagkaiba, no? Kasi pareho lang kayong tulong, Jess! Kaya magtamod kaharap ko! Halatang takot panay takbo! Kung siya sumagot sa tawag ko, tsak yung panot makakalbo! Kasi tignan niyong mabuti nang umalis sa oblo. Nalaos yung multi nung pumanik yung holo. Kasi kung tanga si Looney, panghalip na bobo. At kung panghalip ka, ba't ako ang pumalit sa trono? Galing yun. Tama? Malaking bagay nun kasi sa struktura ng mga sentence may panghalip, merong pang ano, nasa ano yun eh, sa Pilipino na struktura ng ano yun, ng paragraph eh. Ang ganda siya, panghalip ka, tapos ikaw yung multi ngayon, holorem na which is na, pinauso talaga nilang Zeta kung yun yung ano, batayan, di ba? Tuloy natin. Bagong hari ng tugma! Yun yung pagkakasabi ng iba tuloy. Tuloy natin. Kahit masa hindi sumusuporta. At saka hindi sang-ayon at marami rin kumukontra. Kaya ano Marlon, tara sa ahon kung gusto mo bawiin yung corona nang mapugot na yung ulo mo at gagawin ditong rotonda. Raps. Tinalo na ako nung hayop na to eh. Anong pakiramdam? Na yung freestyle ko na third round yung nag-viral. My gosh! Bukod sa substitute lang ako sa kupal na to, short prep na nga. Ano yung setup? By bus? Kundi lang naduwag tong kaibigan ko, sana dalawa kayo yung nag-style crash! At malamang ko ako nakaharap mo, di ka na umabot na ng finals! Kamandag pano! Wow, putang ina, ang ganda nun. Putang ina. Ginamit niyang prompt si Invictus, tapos si Invictus nag-punchline, napakahusay, putang ina. Naging 2 versus 1, pero napakahusay pa din. Kasi, ang ganda ng pagkaagamit ng ano, modern props na yan. Alive, living props. Ang ganda ng pagkaagawa. Tanga. Ako, big fan ako ni ano, big fan ako ni Invictus simula nung narinig ko siyang kalaban si ano. Sino ba yan? Yung nakalaban niya nung nakaraan. Napakinggan ko yung gawa niya. Even doon natalo siya ni ano yata ni Aklas. Pakahusay na pagkakagawa din niya doon. Tapos ngayon si Lanceta rin maganda. Mas lalo ko siyang nahinangaan dito kasi napakahusay ng delivery niya. Bawat litanya may karakter, may diin, may buhay. Bawat words niya may buhay. Napakasarap pakinggan. Parang ayoko siyang matapos mag-perform. Tuloy natin. Parang
may nilalaman. Lahat ng sinasabi niya parang merong gusto siyang patunayan eh. Parang nararamdaman ko talaga eh. Parang ganun. Turing kami na... Baliktad yung mic. Nasira yung mic. Nasira yung mic. Bumaliktad yung mic parang sunugan eh, no? Joke. Ilang beses ginawang black sheep, in-outcast sa pilit nyo sa aming pambabaon. Ilang beses sinabutahe sa may flip-top pero si Invictus pa rin yung nagkampiyon. Wala nang bano sa gapo, nagbago na ihip ng hangin at panahon. Habang yung dinikit kong squatting sa 3GS, bit-bit nyo pa rin hanggang ngayon. Wow! Putang enang yun, nag-claim si Lanceta. So, ibig sabihin yung pagiging bano ng Gapo, nawala na dahil kahit papaano meron ng Invictus na nagsira ng sumpa na yun. Kasi nag-champion sila eh. Di ba? At saka hindi naman yung totoo guys, expression lang yung pagiging bana pero siguro nasasaktan sila kasi taga doon sila eh. Pero sa akin, hindi naman yun hindi naman wala namang katotohanan yun. But other than that, syempre kung doon ka nakatira, nakakadismaya din, di ba? Ganun pa man, ang laki ng ginawa niya, parang in-explain niya na nanalo si Invictus, so wala nang banong sa Gapo dahil pinatunayan namin yun, na kaya namin na may pagsabayan. And at the same time, pero yung sinabi ko na squatting ang mga 3GS hanggang ngayon, yun pa rin yung ninyo, salita sa inyo, hindi pa rin nagbabago. Ginawang black sheep, in-outcast sa pilit nyo sa aming pambabaon. Ilang beses sinabutahe sa may flip-top pero si Invictus pa rin yung nagkampiyon. Wala nang bano sa gapo, nagbago na ihip ng hangin at panahon. Habang yung dinikit kong squatting sa 3GS, bit-bit nyo pa rin hanggang ngayon. Shit. So, ang nangyari talaga, si Lanceta yung nag-coin ng pangalan na squatting sa 3GS. Siya yung nagbigay nun. Kaya bumulong ba konsensya? Patumbahin niyang nagsisikap? Solusyon sa problema? Unahin niyang mahihirap? Patayin niyang wax na rapper para masabi ng harapan. Tanggalin niyang mga squatter, ganyan ang matira mayaman. Wow. Kasi kung usapang hip-hop, Olongga po, ang Mecca at Bethlehem, may connect sa rap God rumerekta kay Eminem. Mars. Wow. Kaya walang patapatawad pag lahat to siningil, siya ay kalmadong kinitil pagkapanalo. Easy me. Bars. Kasi si Easy Man taga-Gapo eh. May connect. Wow. Ang ganda ng pagkakagawa niya. Yung kinonect niya kasi si Easy Mill taga-Gapo. Tapos si Easy Mill under ni Eminem. Tapos si Eminem na coined na rap god. So ngayon parang may connecta sila yung Mecca o Bethlehem ng hip-hop. It makes sense. Kasi parang sinasabi nila yung idea nilang hip-hop nila talaga nasa Amerika. Pakahusay. Ang tindi at napakasolido ng first round ni Lanceta. Hindi ko alam pa paano si Lipra maano dun. Sasabay. Ang ganda ng ending. Yo! Dinamay pa si Lil Jan. Minsan mo nang sinabi to, kaibigan, na di ba kapag patay, bigyan na lang ng katahimikan? Palakpakan pa rin. Kahit yung mga linya mo ang halay. Peking-peking nyo, no? Parang di nyo kapitbahay. Yo! Tumayo ka dyan. 2 versus 1. Gago talaga si Lipra. Hoy, putang ina mo! Bumalik ka dun. Puta na! Gago talaga Basta si ka Lipra. po, ubo! Gago talaga si Lipra. Basta gapo upo. Puta na. Yo! Di ba kung di ko pa inangat si Invictus, di ka naghahirap. Sa pa! Yo! May nambulabog na tanga. Yo, putang ina mo. May nambulabog na tanga kaya muling namulat. Itong halimaw sa banga dun sa tago na gubat. Sa tugma daw kilala, palong-palo sumulat. Kung yung GL nga na bulaga, ito yung Gapo di gulat.
Game! Pare naman, ang paghandaan ka di pahirapan. Flip top pa lang, nadali na yan, di bali na lang. Kaya kailangan dalhin sa Olongapo, mag-judge ni Looney, makabawi ka lang. Gusto pala netong makabawi. Sana si Invictus sinama mo na. O gusto mo, next battle natin, yung venue, sasalan nyo na. Oo, dun na lang dapat. Para may palagkat panatag. Tapos gagamitin kong style kay Tuwing. Para makalat. Kasi nabadibad tong Lance, pinagtiripan ko at ginago. Talagang bugbog sarado. Iba kasi yung addict lang na may nauuwi na talo sa nagbatak sa battle rap at kumukuha ng panalo. Okay. Kasi nung tinalo ko to sa flip top, ang daming rason. Substitute lang daw kay Inbi, kaya naman ako'y nanalo. Kung nag-ahol ka nung tanga, parehas lang tayo. Di ba? Pulo at motos, binababa ko. Dugot pawis, tinataya ko. Kahit sabay-sabay yung laban, hinahabol kahit paano. May panahon pang problemado. Kaya saka ka na magreklamo kapag nagagawa mo na yung bagay na ginagawa ko. Pinang-ina mo. Laking ano yun ha? Props yun ha, kasi bigyan natin ng clap si Lipcrank. I-appreciate natin yung dedication niya sa rap battle. Na-appreciate ka. Big props, Lipcrank. Pero, tuloy natin. Tapos yung interview nito kay Tiny, meron pa siyang rasong na mention na sa mismong taon na yon siya ay dumanas ng depression. Meron siyang, may issue daw sa mental health. Kaya kailangan ng attention. O nasa nun si Akata, yung nagte-therapy session. Pag 3GS kalaban niya, ginagawang stress ni Gago. Nasa circle niya pala itong mga depressed na tao. Tangina, ayan ang sinasabi ko. Panay lang karak. Kasi hindi porket nakapagtapos ka ng psychology, pwede ka na mag-therapy. Hindi ganun yun, guys eh. Kailangan mo, meron kasi proseso yun, guys. May tanong na para doon, merong approach para doon, may problema, paano mo susolusyonan. Kasi ang emotion, guys, tandaan ninyo ha, ang stress, hindi mo yan makakabot, ang depression, hindi mo yan kagad-kagad makukuha eh. Ang depression, makukuha mo yan minsan, akala mo may depression ka, kasi minsan kasi, pag may problema ang isang tao, o kaya biglang nagkaroon siya ng parang issue, nakakaramdam sila ng stress, sumasakit yung ulo nila, yung batok nila, sumasakit yung tiyan nila, nanginginig sila, di sila makakain, tapos nahihilo-hilo sila, akala nila depressed na sila. Yung pala na-stress lang sila sa issue. Kasi, ang emotion guys, sa CBT, meron kasi tinatawag yan na anatomy. Ang anatomy ng emotion, merong yung thoughts at image, meron din siyang physical sensation, meron din siyang behavior o action, tas meron din yung memory attention. So, apat yun guys, yung apat na idea na yun, yun yung embodiment ng emosyon. So, pag nakuha mo yung apat na yun, meron ka palang nakukuha na emosyon, pero hindi ibig sabihin yun, stress ka na. Emotional ka pa lang, you know? Meron ka, sometimes, kaya nga meron sinasabi, may emotional ka dito, meron kang emotionally imbalance ka rito. Before ka ma-stress at ma-depress, magiging emotional ka muna. Emotional ka sa isang bagay na yun. Ano yun? May issue ka, may problema ka, nagpapanik ka. Kaya nga binibigyan ng terminolohiya lahat ng gusto mong nararamdaman para mas malinaw sa'yo. Diba? Kasi pag tinanong kita, ba't ka na-stress? Explain mo sa akin, bakit ka na-stress? Saan ka na-stress? Tapos, pag tinanong pa kita, na-stress ako sa ganito, okay, explain mo sa akin, bakit ka na-stress doon? Tapos, in-explain mo sa akin, sige, paano mo nalaman na yun yung dahilan, bakit ka na-stress? Di ba ang lalim? Kasi kailangan talaga yun hinihimay eh. Sinusuri yun. Diba? Kaya nagtatanong yung iba, Sir Plan, bakit ang dami mong paliwanag? Kasi ganun din yun dito eh. Di kasi naiintindihan kagad ng lahat yung gustong ipaliwanag ng isang artist. Unless, hinimay-himay natin siya. Importante kasi na himay-himayin yun para makuha natin yung buong atensyon na yun. Diba? At napakahirap nun guys, kasi meron tinatawag na phantom pain. Diba? For example, ano ba yung phantom pain? Yung tipo na ang kati ng likod ko, masakit yung likod ko. Pero pag tinanong kita, asan yung sakit? Ngayon, pag tinuro mo, yung utak mo, naguguluhan. Nasaan ba talaga yung sakit? Dito ba talaga? Hindi mo mahanap. Kasi lahat ng sakit na naiisip mo, gawa-gawa lang ng utak mo. Kasi bakit? Meron kang emotional na problema sa utak mo at yung emotion na yun na hindi mo alam pa paano siya gagamutin o aayusin, nagkikreate yung utak mo ng problema sa katawan mo. 'Di ba? So, para mag-cope siya,
para maprotektahan niya yung emosyon na yun, naghahanap siya ng sakit sa katawan. Biglang mamaya, na-stress ka lang, sumakit yung kamay mo. Di ba, di niyo ba naranasan yun? Na-stress ka lang o naging emotional ka, hindi ka makahinga. Naging emotional ka, bigla ka nababalisaw siya. Oh. Di ba? Naging emotional ka, sumakit yung legs mo. Naging emotional ka, yung likod mo na sumakit. Napagalitan ka sa trabaho mo, biglang sumakit yung back mo, yung parang lower back mo. Akala mo meron ka ng problema sa liver, may problema ka na sa kidney, o sumakit yun. Di ba? Yung pala, lahat yun, stress, dala ng emosyon, di ba? So, kailangan isipin nyo palagi, emotional ka ba? Saan ka ba nagiging emotional? Yun ang hanapin niyo. Pag nakita nyo na at nasilip nyo na yung bagay na emotional ka sa problema na to, sa ganito na to, ngayon, iisipin mo at papracticein mo, kalimutan yon. Etong lagay nyo sa isip ninyo, ito, bibigay ko sa inyo bilang importante to. Napaka-importante, isulat nyo kung kinakailangan. Sa utak ninyo, mag-create kayo ng imaginary na eraser. Tapos yung imaginary eraser na yon, imagine niyo nahahawakan nyo siya. Nahahawakan nyo, tapos nararamdaman ninyo sa kamay ninyo. Every time na meron kayong problema o emotional kayo, pumikit lang kayo, tapos burahin nyo yung imahe na yon sa utak ninyo. Gamitin nyo yung eraser, erase nyo lang. Tanggalin nyo lang. Gawin niyo mga 5 beses. Kung hindi effective, gawin yung 7 beses. Kung hindi pa effective, 12 beses niyo gawin hanggang mabura yung idea na yon. At one day, mararamdaman ninyo na biglang, oh shit, naging okay ako ah. Yun yung idea na yon. Hindi lahat, basta-basta magagawa na parang makapag-therapy session ka. Hindi yun ganun, guys. Tandaan ninyo, may prosesong pinagdadaanan yun. Hindi basta-basta, hindi lahat ng advice epektibo para sa'yo. Bawat individual, magkakaiba yun ng kaso. May receptive dito sa idea na binigay ko, pero hindi siya receptive sa isa pang idea. Nagagets nyo ba? Pag sinabing receptive, yun yung tipo ng tao na nakakatanggap siya. Effective para sa kanya. So pag kumari binigay ko sa'yo ganito, pero hindi effective sa'yo, pero sa ganitong bagay, effective sa'yo. Kasi may iba't ibang klase ng approach yan, guys eh. Hindi yan basta-basta, okay, eto para sa kalahatan. Yung sinasabi ko sa inyo na eraser, parang umeffective sa inyo yun. Pero kailangan nyo parang i-condition yung utak ninyo. Doon na lumalagay yung mind conditioning. I-condition ninyo yung utak ninyo na maging effective yung putang inang eraser na yun. Para darating yung panahon, bago ka magtrabaho, condition yung utak mo kagad bago ka pumasok. Erasin mo na kagad. Yun. Tuloy natin, guys. Sorry guys, napahaba ako. At gimmick, okay din yung bestie mo sa battle lang bukas. Pag 3GS kalaban niya, ginagawang stress ni Gago. Nasa circle niya pala itong mga depressed na tao. Tangina, ayan ang sinasabi ko. Panay lang karakter at gimmick. Okay din yung bestie mo sa battle lang bukas yung clinic. Okay. Yun ba ay reason o depression? Ba't di ka niya napagaling? Ngayon sa inyong dalawa, sino nagsisinungaling? Dalawang tulig galit kay Looney. Di ba mga bata mo yan? Loons, para ka ng badang, pangalawang beses mo na yan. Pangalawang beses mo na yan. Putang ina mo. Kasi silang dalawa ni Akata naging tuta ng sunugan at sa gulo naging starter. Ngunit yung karma dumaan na wala yung kumugan, tamang promote na ng scatter. Kayo ang naging pyesa para sirain si Enigma at na wala pinaghirapan. Sa saksak patalikod nyo naggalawan, kayo ang naatasan para sabihin ang harapan. Nung naamoy na at nalaman, sinalba niya kanyang pangalan tapos kayo pinabayaan. Upang di mapaghinalaan, yung lanseta binitawan tapos nagmaang-maangan. Di ba sa universidad, binigyan kanya ng budget, ngayon sila may aral na. Ni minsan di ka nga na market, tapos bigla kang binagsak, tinuring kang bano na prospect, na wala na yung collab, wala na ring special project. Tangina kasi sayang naman yung talent mo, kumakanta pa. Ang ganda ng personals doon ni Lipcram, direkta talaga kay Lanceta. Kaya minsan hindi nakaka-connect yung crowd kasi ang may connection lang talaga si Lanceta at si Lipcram. Silang dalawa lang yung nakakaintindi ng informasyon na yun. Pero yung bagay na yan, may puntos yung ginagawa ni Lipcram kasi very very controversial. At sa controversial, merong nakukuha doon. Ang balad to. Sa pagtono masipag. Huling track mong nasagap ko sa YouTube ko nahanap bro. Puta ginamit pang prenup.
Di ko man lang namalayan na mahal ka ng ganito. Pagod sa kanya ng lanseta, tatok mo sa isip mo. Putang ina. Sumundot pa, baby ko. 24. Tang ina mo. Balansing bara at tumedya pag ako bumanat. Kahit subukan mang pigilan, di mo maaawat. Parang pinilit mong i-armban si Devon Larat. Shoutout kay Devon Larat. Arm wrestling champion. Sa tingin ko nakuha ni Lanceta yung first round. Nag-ano lang nag-stumble lang tapos nag-stutter lang si Lipram, but that doesn't mean na mahina yung ginawa ni Lipram. Maganda, kaya lang nawawala yung momentum niya kasi nakikita niya na nagkalat na siya. Parang it's useless pa rin kahit mapulido niya yun kasi meron na siyang maliit na post stutter. Pero big props pa rin kasi ang ganda naman ng pinakita ni Dave Cram. Meron tayo na i-share. Di ba? Tuloy natin. Sayang. Sayang yun. Nawala daw yung collab. Kahit si Lip Cram na-disappoint nag-shake head siya rito. Tignan nyo guys. Ayan. Sayang. Na-disappoint siya sa round niya. Na-disappoint siya sa round niya. But para sa akin, Lip Cram, okay yung ginawa mo. Okay yun. Hopefully, makabawi ka sa second round. First round, bigay lang. Nawala daw yung Lancet. collab. Nag-miss two lang, napahiya lang. Tang ina. Oo nga, no? Gusto kitang paniwalaan. Yung collab namin nawala. Kahit may sikat pa siyang pangalan. Ba't naman ako makikipagsabayan sa matagal nang napag-iwanan? Okay. Gusto niyo ng storya? Gusto niyo? Once upon a time, nung pumasok yung mga oportunista, nabigla to si Undo. Hindi niya alam kung kaninong puwet siya hahalik sa dami ng ginugusto. Ultimo negosyante niyang si Phoebus. Kahit siya binubus mo, di na ako magtataka kung kuripot na inchik nga si Enigma, Diyos niyo! Ang nakakapagtaka lang, ba't ka nandirito? Ang kapal! Yan ba yung loyal sa may flip-top? May prinsipyong panghangal? Hindi mo alam kung pinapunta para mamerwisyo't mang asar o sadyang madali lang tumbasan niyang tagpipiso niyang dangal? Dinis mo si Lun! Laking bagay nun kasi parang sinabi niya, pinamukha niya na kahit gaano kayo ka-loyal, meron kayong responsibilidad at obligasyon, patatakbuhin pa rin kayo ng pera. Sa mundong to talaga, pera pinaka-importante. Yun yung pinaka-ideal ng tao. Kasi sa totoo lang guys, pag meron ka magandang trabaho, di mo naiisip yung pera eh. Naiisip mo na lang yung proseso ng ginagawa mo. Kasi may trabaho ka na, alam mo yung pera nandyan lang dumarating. Pero kung wala kang trabahong maayos, tapos yun lang yung inaasahan mo, mag-rap-rap lang, kumita ng ganito, kumita sa ganyan, lagi kang rumarakit, ang hirap maghanap ng pera. Sikat ka nga, wala ka namang pera. Useless yun kasi hindi mo magamit ng maayos yung kasikatan mo hanggang sa mapaglumaan ka na. Kasi darating every day guys, merong tumatanda at nagiging 18 years old. Every single day may taong lumalabas at nagpe-perform. Every day may lumalabas na YouTube video. May mga Pilipino lagi at grupo na lumalabas at nagpe-perform, nagiging rapper. Imagine every single day may kalaban ka, lumalabas, panibagong artist. Kasi ikaw ngayon, sikat ka pero hindi mo alam saan kukuha ng pera. So parang ang lumalabas dito, yung prinsipyo mo at loyalidad mo, hindi mo rin yun natatago kasi kailangan mo pa rin ng pera dahil may obligasyon ka, may pamilya ka. Wala kang trabaho maayos. Pag wala kang trabaho, sa YouTube ka lang kumikita, tapos hindi consistent yung pera na dumarating sa'yo. Diba? Pag inoferan ka ng malaki, doon ka talaga pupunta. Bakit? Kasi at the end of the day, wala kang stable na income. Yun ang pinakamasakit doon, guys. Kaya saludo pa rin sa mga artist na meron trabaho, 'di ba? Sa mga rapper na may trabaho at hindi sila umaasa sa kasikatan nila na kahit, 'di ba? Mas mahirap kung babae ka kasi ang daming babae na putyang ang daming followers, naguhubad na sa FB pero wala naman silang kinikita. Wala pa rin. 'Di ba? Sikat ka nga, kita na yung buong katawan mo, buong balat mo, nakatupis ka pa, nakapanty ka pa, pero pag tinanong ka ng trabaho mo, wala. 'Di ba? Endorser, para saan? One check lang tapos na. Hahanap ka na naman.
tumatanda ka ng tumatanda, every single day may babaeng sumisexy pa sa'yo. Every single day may nagiging 18 years old, 21 years old, di ba? Yung market, ang nakikipagsabayan, ang hirap. Kailangan mo talaga ng effective na stable na income, and at the same time, kung hanggat maaari, katulad ng ginagawa ni Badang at ginagawa ni Luxuria, magkaroon kayo ng sarili ninyong business. At saka yung ginagawa ni Nico na may sarili siyang business. Yun, pinaka-the best yun. Eto, business ko, ako, psychotherapist talaga ako. Diba? Bihira lang akong kumuha ng client kasi na-stress din ako, guys, eh. Kasi lahat ng mga stress na kinukuha ko, nasa isip ko yun, guys. Pag binigyan nyo ako ng problema nyo, na-absorb ko yun, iniisip ko, tinitingnan ko yun sa different perspective. Tapos kakausapin kita the next day, kailangan meron na akong solusyon doon. Sa second na na meeting natin. Kasi first meeting, consultation pa lang. Diba? Sa session natin, iba na yun. Diba? Kailangan ko nang ayusin yun. Pag-aaralan ko pa yung kaso mo, checkin ko pa anong effective sa'yo, base sa consultation, titignan ko pa kung anong receptive ka, anong para sa'yo, diba? Ang nakabagay nun, guys, eh. Tapos yung environment mo, paano ba yun? Sino ba yung mga nakasalamuha mo? Ano ba yung dapat mong gawin? Ang daming bagay nun, guys. Kaya importante, mag-business kayo, magkaroon kayo ng stable income, tapos gawin nyo lang tong part-time. Napaka-importante nun, guys. At sana, malinawan kayo na hindi habang buhay ganyan. Kaya ang pinaka-the best na example, kung talagang gusto nyong manatili dyan, gayahin ninyo si Kuya Drew. Diba? Lahat ng oportunidad, bukas kamay ninyong tanggapin. Huwag kayo magsasay no. Magpakumbaba kayo, 'di ba? Husayan ninyo. Huwag kayong makipaglaban, makipag-away. Tandaan niyo palagi. Huwag kayong makikipag-away, tatakang sukotin ninyo. Huwag niyong dagdagan yung kaaway ninyo at kalaban ninyo. Magpakumbaba kayo. Kung anong ibigay sa inyong project, i-grab ninyo. 'Di ba? Maghanap kayo ng manager ninyo. Aasikaso sa inyo. Yun. And at the same time, huwag kayong mapagod mag-apply, maghanap, kung pwede yung artistic skill ninyo sa bagay na yun. Maghanap kayo ng mga bar, mga club, na pwede kayong mag-perform, di ba? Shoutout sa Pampangas Finest, si Crazy G, nasa Bangkok na, di ba? Nagpe-perform, nag-MC, di ba? MC Crane, nandun pa rin sa club nila. Shoutout sa Pampangas Finest, di ba? Ganon, gawin niyo yung ganon, di ba? At malaking bagay kasi yung ganon, guys. Tuloy natin. Ano pati sunugan? Para sa maliit pa lang na tseke. Ang napatunayan mo lang kay Looney ay silip kramputapete. Matapang ka sa mata ni Arik, pero ang tingin niya sa'yo peke. Hindi mo man lang ba naisip na pag nagkaayos sila ay maiiwan ka sa ere? Kaya bago ka sumubok ng tite, pag-isipan mo munang maigi. Pinagtatanggol mo lang si Arik sa mga gaya niyang mapagpanggap na buitre. Sana nga bayad ka dyan at kumikita ka ng triple. Kasi ang lungkot lang na isipin kung ginagawa mo yan ng libre. Malaking bagay nun kasi parang pinagkakakitaan ka pero libre lang. So sinasabi nga, kahit nga si Joker sinasabi, di ba? Sabi ni Joker, if you're good at something, don't do it for free. Di ba? Malaking bagay nun, guys. At kung bayad ka man dyan, tol, huwag mo sabihin sa akin na pera-pera lang tulip. Isipin mo na lang, isang oo lang ni Looney kay Anigma et Chapuera ka ulit. Nakuha mo na respeto mo eh. Noong mga panahon na sumagot ka at pumalag. Kaso konting utulang sa'yo ni Looney, lumambot ka kaagad. Kaaway mo siya, di ba? Totoo yun na kasi sinashoutout niya nung laban nila ni MSET. Sinoutout niya pa si Looney, nag-sorry pa siya. I mean, sorry natin. Ako trinidor ko siya, kaya magkaiba tayo. Pinapasok niya muna ako sa bahay niya bago ko siya tinarantado. Inalam bawat istorya. Pinasok bawat kwarto. Kaya utang ina, wala kang matatago. Alam ko lahat ng iyong baho. Ano? Panay ba kami kagat sa mga kamay ng mga samin nagpapakain? Tanga! Sa oras na wala na yung mahain, sila nasunod na lalapain. Alam kong hinanakit mo rin yan, tol, at parehas lang tayo ng hangarin. Ang pinagkaiba lang, kayo duwag na walang bayag para gawin yung ginawa namin. Kahit wala ng utang na loob. Guys, I mean, kasi nagiging traitor din yung isang tao talaga pag ginawan sila lang hindi maganda eh. Diba? Pero hindi ako talaga,
ayoko talaga sa mga traidor, guys. Especially kung ang isang tao walang ginawang masama sa'yo. Diba? Pero kung ang tingin ni Lanceta, trinaidor niya yung isang tao, ibig sabihin, hindi maganda yun. Para sa akin. Pero kung ginagamit niya bilang angle para saktan yung damdamin ni Lipcram para sabihin mas meron siyang bayag, eh, malaking angulo yun. Pero ako, guys, I'll be honest with you guys, ayoko sa mga taong traidor. Diba? Kasi sensitibo ko sa mga ganyan eh. At malaki yung ano ko dyan, issue ko. Diba? Tuloy natin. Tol, sanay kami sumunog ng tulay. Kaya kong bastusin yan harap-harapan magdamag walang humpay. Kung yung binansagan yung matatapang na Cebuano, pumayag na tawaging bias kayo bay. PSP, subukan yung gawin dito yan sa lugar ko. Tignan natin kung makalabas kayo ng buhay. Nice. Kasi, ikot mo yung camera sa kanila. Uys, ayan ng mga muka ng mga takot kay Nico. Kinasisindakan nilang akataputang inabano lang rito. Invictus, kampiyon pa mismo. Lanceta, Gapuna Trio. Nag-fuck the big three, ang malakas ako lang mismo. Wow. Kaya sinong sunod? Si Sak Maestro? Yung malakas lang pag nakapalo? O sunod doon si Pistolero, yung kampiyon na hindi maramdaman ng tao? O sunod si Poison 13 na nanalo lang kasi paawa siya masyado. Kung binigay nyo lang si Mot, eh di sana matagal na siyang may talo. As na call out. Kasi ano ba tong PSP? Tumaas yung status ni Lanceta, no? Kasi harap-harapan niya, although performance-wise lang siya, parang minimin niya yung sinasabi niya. So, nagkaroon ng impact at influensya yun sa lahat ng nakikinig. Kasi kahit gaano kakasiga, pag merong isang tao na gumawa in public, parang shit, di ba? Hindi mo naman kasi pwedeng talunan si Lanceta, bugbugin dyan sa harap ng oras niya, di ba? Kasi performance niya yan, eh. So, parang ang ganda ng performance niya, parang lahat nakikinig sa performance niya. Parang naging si Crollo siya ng Hunter x Hunter. Kaya napakahusay ng pagkaagawa doon, yung status at value niya lumakas. Diba? At tumaas pa lalo. Tuloy natin. Malaking advertisement. Para yung mga produkto na bulok ni Phoebus sa mga video mabida. Kesa nga raw magbayad ng ₱1,000,000 endorsement para i-promote ng laos na artista. Nakatipid pa siya ng triple kasi mas murang gumawa ng liga. Sa ginawa mo niyan, hasbula, mas masahol ka pa kay Enigma. Ngayon, nasaan na si Ari? Hirap na. Yung flip-top na ibangon. Dahil kila Badger na bumubulong sa mga MC tungkol sa pera nila Lason. Ngayon, may aasahan pa ba tayo? Wala namang problema dun, guys, eh. Kasi at the end of the day, bilang isang artist, required talaga kayo pumunta kung saan talaga kikita kayo ng pera. Kung yan talaga yung purpose ninyo, maging battle MC, dun talaga kayo sa may pera. You know, wala namang problema dun kay Arik, eh. Kung dyan ang gusto ninyo, no? Kung gusto niyo pumunta sa PSP, no problem. You know? Pero yung sasabihan niya pa siya ng masakit, hindi na maganda yun. Eh. Kumbaga, kahit pa paano, kahit kung hindi niyo man irespeto si Enigma bilang isang tao, irespeto niyo na lang yung liga kahit pa paano. Kung hindi niyo man irespeto yung liga, irespeto niyo na lang yung sistema na meron sila. Baka ganun talaga yung pamamalakad nila. And at the end of the day, wala namang pipigil sa inyo o magsasabi na, wag na kayo mag-rap. Required kayo nun. Gawin ninyo yung nararapat para sa inyo para kumita kayo ng pera. Kung sa tingin niyo mas malaki yung bigayan sa pangan, it's good. You know, everybody happy, win-win lahat, di ba? And at the same time, yung sa flip-top naman, pwede naman silang mag-hire ng panibagong mga artist at rapper. Wala namang problema dun. Katulad ng sinabi ko, di ba, everyday may bagong rapper na lumalabas. Everyday may bagong YouTube artist na lumalabas. At hindi tayo mauubusan, guys. Tuloy natin. Disyembre. Pero syempre, kailangan nyo pa rin makipagsabay, makipaghabulan kasi may mga pangalan na kayo. Even though may mga pangalan kayo, nasa YouTube pa rin, public na, di ba? Kahit sino, pwedeng gumawa ng viral song, tapos boom, sikat pa sa inyo kagad. Tuloy natin. May makikita pa rin bang ahon? Sa wakas, unti-unti nang natutupad yung mga masamang balak ni Marlon. Wow, ano daw? Ano sabi niya? Lason.
Ngayon, may aasahan pa ba tayo sa Disyembre? May makikita pa rin bang ahon? Sa wakas, unti-unti nang natutupad yung mga masamang balak ni Marlon. Oh shit, may balak pala si Marlon. Ano kaya yun? Napaisip si Invictus, napaisip din si Smaglas. Ano kaya yun? Shit, ano kaya yun? Pati si Badger at saka si nag-isip sila. Ano kaya yun? So, ibig sabihin, may impormasyon sila ng Zeta na hindi natin alam. Putsang issue yun, guys. Ano yun? Ibig sabihin, parang may lihim na galit si Marlon kay Enigma. Or something na parang gusto niya nang wasakan yan o mag-create ng panib. Hindi ko alam, guys. Lumamig na yung kape ko, guys. Pero ang laking bagay nun. Pag nag-disclose kahit si Lanceta na kahit dalawang detalye lang mapapag-ugnay-ugnay natin. Mako-connect natin. Kasi may sinabi na siya rito. So, kailangan lang natin at least dalawang points. Ano yun? Diba? Ano yun? Pag meron lang siyang sinabi na at least dalawang bagay na pwede nating mapag-connect, automatic yun, makakapag-deduce na tayo. Kahit dalawang words lang. Unti-unti nang natutupad yung mga masamang balak ni Marlon. Naisip si Smaglas. M-site din. Napaisip. Utang ina mo? Natulala si Target. Ano kaya yung shit? Nang dahil lang sa pera, lumabas yung sak na preparado. Lumabas yung gago mo na! Nang dahil sa salapik, nagbabalik yung veterano. Nang dahil sa barya, akala nila swerte tayo. Ang kita-kita lang dito kung gaano kayo kadesperado. Ngayon kami na ngayon yung tuta. Porkit si Phoebus, pusong gapuna. Wow. Kasalanan ba namin simula nung makilala niya kami? Tingin niya na lang sa inyo mga basura. Ngayon sinong nakikinabang at kumita ng milyon sa may gapo? Malamang sising-sisi si Arik na mas pinili niya yung mga squatting kaysa sa mga binansagang balo. Ang lakas ng ginawa doon niya, puta, na-shoutout niya pa. After niyang i-expose si Phoebus, pinakita niya pa rin na may pusong, na si Phoebus, kasi nandito na siya, tinanggap siya. Ibig sabihin, sinasabi na tinanggap namin si Phoebus dito. At ngayon, si Phoebus na yung nagkakalak dito ng PSP. At dahil nyo, nandito kayong lahat. Yung sinasabihan yung bano, nandito na. Diba? Ang laking bagay nun. Napakalaking statement niya mula kay Lanceta. Ibig sabihin, kung ano yung tumatakbo sa isip niya, he's just trying to be honest with everybody, sa public mismo. Ang laking bagay nun. Ang laking bagay nun. Kumbaga, hindi siya natatakot na magsalita ng nararamdaman niya. That's good. That's good. Very profound. Tangina mo. Laki nun. Very controversial yun, guys. Kung sino-sino tinitira mo. Very controversial yun, guys, kasi nakita yung comparison even though sinasabi ni Lanceta parang nag-explain lang siya ng issue. Parang ang labas no generalized ng buong flip top. Lahat sila tinamaan doon. At very controversial kasi meron kasi mga sinasabi na kahit hindi mo direktang inaatake si Lipcram, parang useless, di ba? Pero dahil yung controversial na yun, napakabigat. Parang ang bigat nun, na kahit sinong itapat mo dyan, Mapaluni man, Sayad man, Apok man, Batas man, sa harap, kahit hindi man si Lipcram, tatamaan. Kasi pangkalahatan yun, guys. At yung bagay na idea na sinabi niya, tapos parang may katibayan na merong pinapalabas si Looney, na yung may plano siyang masama sa flip-top mismo, ang laking bagay nun, guys. Napakalaking bagay. Tuloy na. Bodybag si Phoebus, si Looney. Ang tapang mo pala pag nandito sa gapo. Pero sa Manila, bata pa ako. Tapos sasabihin mo may bayad ka. Tangina mo, gapo to eh. Sabihin mo ba yan ng hindi ka makakalabas ng buhay? Anong gagawin yan? Hindi mo mapapalagyan? Utang ina mo, inaangkin mo itong... Okay, magsalita ka, Phoebus. Papalag ka? Sige. It's just a show, guys. It's just a show. Ikaw, Badger. Lahat pwede mo sabihin talaga yun sa show. Okay lang yun. Gago talaga to si Lipcram. Ikaw, Badger.
O, hindi makareact, men. Ang ina mo kasi, lakas mo mang blackmail. Mag-ahamon, tapos yari kayo sa mga taga sa amin. Subukan mong kumalag, anday dyan yung tropa ko. Ang inan to. Tutukan kita ng balisong para papapatay kita. Ang ina mo, ikaw may hawak ng patalas, sa iba mo papasaksak. Ang inan to, you know? Andiyan pa mama mo. Asa yung mama na ito? Oh, di ba? Kaya nyo ba dalhin dito yung bahay nyo? Kaya? Baka mas tumapang pa to eh. Ay, Ang ayos-ayos ng battle namin, naghahanap ng away oh. Parang kitang gustong sisihin sa pagiging ina na ito eh. Wala pang FU. Legit. Pero makukuha niya yung W. Ganito nagiging attitude ng bata pag yung mama mo OFW. Kasi hindi siya natutukan. Kumakain siya ng Cerelac sa ilong. Katabi niya, Peppa Pig na unan, tapos 30 balisong. Kaya pala lanseta. Kabos. Bikos. Supot. Tapang-tapang, magpapapatay, tapos pinagtripan ko yun, no? Ano pakiramdam? Sa mga pwedeng mag-abang dyan, shoutout ko sa'yo, kayo mamaya. Huwag nyo lang kami aanuhin. Deal? Meron pa ako dyan, ilan ba tropa mong kayo tumira? 4? May 3 akong shirt dyan. Papirmahan ko kay Looney. Gusto nyo? Huwag nyo lang kami aanuhin. Dumayo kami dito, hindi para anuhin. Ikaw gusto mo kaming anuhin? Okay lang ino eh. Ang malungkot doon, di pa nag-isimula yung round 2 ko. Meron pa ako round 2. Sige. Kanyo mo daw, sabi yung mama mo. Ante, yeah. Pacifier. Okay ng ina mo. Kaya ko rito maging stand-up comedian. Parang si Jokoy, no? Gang! Alam nyo ba kung paano niya batiin yung mama niya ng happy birthday? Naka-wordplay. Sample? Mama, salamat habang ito'y aking sinusulat. okay. Mama, sama-sapa ng luha yung aking taluhap. Kahit parang mama sa paano buhay kung nangyari. Mama sa paanong paraan ako makakabawi. Alright, nice. Mabigat man yung pasanin at mapatang ina ko, ako'y iyong aakayin at iyo ding ina ko. Love kita di ko maamin, ikaw lang ang ina ko. At gusto ko lang sabihin, ewa-ewan ko sa'yo. Okay. Sabay, I love you, happy birthday. Salamat sa lahat kahit wala kaming itay. Yan ang mama-ani ko, mama-mama-ani kong Pinay. Ang ina mo ha, Lipron versus mama mo to. Dahil shoutout kay tita, nagpa-picture sa akin kanina, salamat po. I love you too. Hindi ka na lang! Hindi ka na lang! Hindi na siya na po, nag-love sa akin mama mo. Di ba? Dalawa lang yan, kung maging magkapatid tayo, stepfather mo ako. Gagi. Dahil mabait talaga si mama. Si mama ano niya. Ano ako ba yung... Putang na, parang ayoko na mag-verse ah. Okay, no? Ano ako ba yung MC purong making? Wala bang kwenta, style ko pre?
Eto sarkastikong ngiti. Dahil estilo kong taglay tagumpay ay nauuwi. Sinumang apple of the eye pag ako ng matyak tutupi. Kasi minak ko lang estilo niyan sa makatuwid pinagtripan upang imulat sa pag-aakala na matindi yan. Gamit sarili niya na talas na walan siya ng kinang pagkat sarili niyang kalawang hindi niya natiktikan. Kaya wag niyo akong sinisita sa aking estilo na ganito. Naglalaro ka ng salita, kalaban pinaglalaroan ko. Oo, magaling kang kumata pero suntok mo magaan. Yung tugma sa basketball parang crossover lang yan. Kumbaga si Iverson at masasabi nga na legend, habang ako naman yung Lebron na pang all around the player. Okay. Hindi ka heavyweight bano, inuuto mo lang makitid. Tangina mo, yung laway ko pumasok sa mata mo. Kita ako, inaabot niya ng dila eh. Gagano, gagano. Ano ba ginagawa mo pang Oreo ha? Oh no. Tangina, naglilista ng maingay ang puta. Nauuto mo lang makitid. Feeling icon ng gapo, tas pinagbenta lang ng ticket. Nung pinagbenta siya ng ticket, mayroong nagreklamo men. Kasi yung binenta niya na ticket, puta, rides all you can. Tangina mo, PSP yung laro, pinunta mo sa Star City. Tangina, pumapronta ka na big time. Pumapronta ka na big time, pero grabe kung sumideline. Talagang battle rap is life. Ina-play niya, pati yung grind time. Tangina, isa kang matapobreng walang pera. May TF na, may ticket pa. Ano, naghahabol sa breads? Kung hip-hop ka na tunay at nakakaluwag sa buhay, hindi ka mag-aahapit. Ang freestyle na lang ulit para may reaction. O gusto mo banatan? Ulit? Reaction? Tangina, verse! Kita mo, mas maganda pa pag di ako nagsulat. Pag masyadong seryoso, seryoso din sila eh. Huwag niyo apangan yung verse ko, hindi naman kayo mag-aabang kayo, tapos wala. Ganun lang. Paano ko ma-appreciate yun? Okay nang ina nyo. Joke lang yun ha, baka abangan nyo ako. Nakita mo yung nakaupo dun sa dulo? Kita mo? Yeah! Yeah! Lanseta to, pa-picture ka! Ha? Okay. Pulis pala. Second round, nakuha na ni Lanceta yun. Napakahusay na pagkakagawa. Sa tingin ko, nakalimutan ni Lipcron yung rounds niya. Nakalimutan niya kasi nabully siya ng idea at mga detalye na binigay ni Lanceta. Kasi parang nangilag siya dun sa idea na parang, 'di ba, dayo lang kayo rito, wag niyo kaming bababoyin, parang ganun. Pero showmanship lang yun ni Lanceta eh. Kailangan niya pa rin ipakita bilang isang artist na alam niyo yung ginagawa ninyo. You know. Pero kung minimi naman ni Lanceta yun, he has to be at least kahit pa paano put a respect on PSP at sa mga tao nakikinig at nanonood at sa pamilya niya. Diba? You gotta have, don't disrespect the player, respect the game. Diba? Kung hindi niyo marespeto yung player, respetuhin niyo yung game. Kasi nasa lugar kayo, nasa game kayo. Ganun pa man nakuha na ni Lanceta yung second round. Landslide na to. First and second round nakuha ni Lanceta. Kasi mas intense, mas maganda yung controversy na sinabi niya, lahat tumama din doon. Kasi generalized niya. May mga technique din kasi na even though generalized yung pagkakasabi mo, parang hindi tumatama eh. Kasi parang napakalawak, parang hindi direkta. Pero yung ginawa ni Lanceta, parang nagbigay siya ng reason kung bakit wala siyang silbi. Parang gano'n. Wala siyang kwenta. Yung katayuan niya sa buhay, walang kwenta. Napakalaking bagay din yun. So, second round, second round, nabigay ko na kay Lanceta. Bonus na lang third round. Dahil nag-freestyle ka, magpe-freestyle na lang din ako. Mama! Nag-I love you ka dito? Putang ina mo! Tangina tawag ito, nasa zone si Lanceta. Performance talaga siya, siya talaga, parang hindi niya binabali yung, yung karakter niya dito sa laro. Ang galing, ang gandang bagay nun.
Putang ina mo, mama! Yung pagmamahal ko sa'yo, sa social media ko pinapangalandakan, tapos putang ina ka? Dito ka mag-I love you sa kalaban? Anong ginawa ko sa'yo kasalanan? Joke lang, Mama Ani, mahal na mahal kita. Pero sa ginawa mo talaga, putang ina ka. Kuya, awatin mo yan, putang ina. Awatin mo yan, pinapahiya ako. Ang ina men eh. Ang galing nila sa Zeta, man, shit. Nagamit niya pang angle yung bagay na yun, man. Shit, hindi nagbe-break ng character sila ng Zeta. At hopefully, matutunan nyo ng ibang mga artist na talagang, you know, pag nandyan ka talaga, nandyan ka. Pag nagpe-perform ka, regardless, performance. Medyo nakaka-disrespect sa ibang tao, but for me, it's part of the show. Nasa ano kayo talaga eh. Kailangan ipakita mo yung value mo at intensity mo ng walang ano. At the end of the day, everything is a facade. Nandyan lang naman kayo sa show eh. Maganda yung pinakita niya at pasintabi sa mga tao na nanonood, especially sa mga bata, hindi tama yun. At hindi tama na murahin yung magulang ninyo. Pero kung nandito kayo sa isang show na ganito, you're not breaking a character, napakahusay nun. Kasi sinakripisyo na lang Zeta yung salitang respeto sa magulang para lang matugunan yung karakter niya. Napakahusay na pag-aagawa nun kasi napaka-controversial nun eh. Pag-uusapan ng mga tao, tapos mahati yung idea at moralidad na parang ba't binabastos mo yung sarili mong magulang. Pero para sa akin, nagamit na angulo nila sa ito yung para yung value niya mas lalong tumaas. 'Di ba? Kasi ang lumabas doon, parang hindi lang basta tumaas yung value nila Zeta, parang pinakita niya na nasa gapo above siya. Parang mas mataas pa siya sa batas kung sarili niyang magulang. Parang si Eminem, sarili niyang magulang binabastos niya. Pero that doesn't mean na binabastos niya talaga. For the sake lang of entertainment, napakahusay ng pagkaagawa. 'Di ba? Nagamit niya pang angulo yung bagay na yun para i-disrespect si Left Cram kasi direktang patama yun eh. Kasi parang sinasabi na magsama-sama kayong lahat kahit mag-isa lang ako, kahit kapamilya ko pa kayo. 'Di ba? Ganun kalakas. Nagkaroon ng tinatawag na break ni Lanceta yung alpha, naging ano siya doon eh, naging tawag dito, meron kasing alpha yung naging ano siya eh, parang sigma male siya dito eh. Yung parang may 'di ba sa bilang alpha ikaw yung nakakataas, pinaka sinusunod, puma-follow sa rules, pero yung sigma kasi walang pakialam. 'Di ba? They do their own thing, they make their own rules. Doon napakita nilang Zeta na hindi siya alpha kundi isang sigma male. Tuloy natin. Pakahusay. Ikaw? Gago men. Mama mo, ginano na, di ba? Nakakainis! Tangina na, shit. Dapat di ka kasi nag-Dubai. Ayup ka. Hindi, mag-freestyle na lang tayo. Ito yung mga sulat ko, ikaw na mag-spit, men. Tanginang yan. Dami ko pa palang di na-spit sa round 2, tanginang yan. Wag na. Baba rin kasi ng TF eh, no? Baba ng TF sa totoo lang. Yan. Namimiss ko na si Enigma. Kaya, ala Rick Yuson, sorry, please na. Pabalikin nyo na kami sa flip top. Dahil meron naman kaming utang na loob. Promise, pag pinabalik mo kami dyan, yung PSP naman yung lulubog. Gago, nakakainis, men. Ang tagal-tagal kong pinagandaan to, tapos hindi naman nga naganda. Tinawag mo pa akong mata-pobre. Kung usapang squatter lang, lip panis ka sa mga tambakan dun sa 12. Naging English ka pa? Para kang palaboy na barok. Halatadong walang breeding. Mahiya ka sa mga pulubi dito sa SBMA, putang ina mo, English speaking. Can I have a cigarette? I will leave this nigga dead. Gumano bigla, no? Wordplay pa ako kanina. Kala ko sila'y natitindihan. Gumagano, nagre-react lang pala sila.
Parang si Dis lang kanina. Tangina, kulang siya shabu, men. Ano, tapusin na natin to, men. Para sila kakapag-sikit sa rep na. 2,000 yung ticket, tangina, sayang yung binayad nila. Pero yung totoo lang, pre. Usapan lalaki. Di mo nadadamay yung mag-ina mo. Pero dinamay mo yung ina ko. Alam mo na yung mangyayari. Wag, wala. Titirahin ko yung mag-ina mo! Sa harap ng mag-ina ko! Nakakailang na, guys. Pero paano ko yung gagawin kung iniiwan ka nila? Putang ina mo! Kaya titirahin ko na lang yung mag-ina mo sa harap ng ina ko. At papaalala ko lang ulit, mama, putang ina mo! Pero mahal na mahal ko yan. Init na pala, no? Ina yan. Nung klase kong MC, nagsusukot ng jacket na galing sa Shein. Kasi naka 50% off. Anong pakiramdam na ilarawan natin sarili natin bilang patapon? Gago, parehas tayong talo sa battle natin ngayon. Alam niyo ba yung naging karma niya? Nang ako'y minama niya nun? Iniwan siya ng asawa niya, siya naman yung binata ngayon. Sobrang dumi na ng galawan, kaya kalinisan. Yan ba dahilan kung ba't nandirito? Kasi iniwan? Nandiri Teka, dumi, Nandiri. linisan, nandirito, iniwan. Nakakatawa at nakakamangha yung katangahan mo, Lipcram. Ano tawag dyan? Style marking. Yung magandang linya ng kalaban, ninanakaw. O smart shaming. Sa harap ng masa, pinapakita mo yung utak mo nakahalaw. Yung estilo kong tinawag mong malamya at mababaw, alam mong pag-aaralan ng anak mo balang araw. Kasi laman hanggang sa eskwela. Patunay yan sa nagdududa. Habang laman ng tiyan niya, panay serbesa. Maoy kapag napunong siya, magkakalat at e-extra. Ano pa nga bang makukuha? Dagdag ka lang sa eksena, ako may ambag sa kultura. Kaya mahiya ka, pare. Iwan pati pamilya. Si Rodman naging Jordan. Yung may bahay, naging doorman. Yung may tatay, naging orphan. Ngayon mo sabihin sa akin, Lip, yung pagpapakaama, hindi important. Hindi sa pagmamayabang yung panganay kong anak valedictorian. Babaero ko eh. Kasi wag mong itutuloy pag ramdam mo tol, alanganin. At kung mangloloko ka ng asawa, dapat magaling kang magsinungaling. Yung tipong huli na sa akto, hindi pa rin umaamin. Kung usapang pambababae lang, Lip, payo lang, makinig ka sa akin. Kasi hindi porket libre yung pusi, hindi ka na magiging choosy. At huwag kang tatanga-tanga, dapat mag-ingat kang mabuti. At yan ang kinaibahan ko dyan kay Lipcram at kay Looney. Ako 8 years na akong kasal pero hindi pa rin to nahuhuli. Kasi wala naman kasing mahuhuli. Ikaw kaya mo pa sanang ayusin kaso nga lang tarantado ka. Ako kamindado malamang mali pero ngayon nagbago na. Ngayon nalaman mo sa bawat aspeto ng buhay sa akin talo na. At kung pag-uusapan, usapang tatay, puki ng ina ka, lalo na. Wawa yung bata. Iniwan mo nang walang malay. Mas maiintindihan pa siguro ng bata kung iniwan mo siyang sanggol. At buti na lang abogado yung ex-wife mo kasi alam niya yung tatay ng ama niya hindi siya kayang pagtanggol. Inaasar mo pa si Apex na may tinakbuhang bata at saka kinakaila niya. Ikaw di mo nga tinakbuhan pero kinakahiya ka. Masakit pa dun sana raw yung ama niya di niya nakilala. Ew. Ako? Inaasar mo ako. Kaya kung ano-anong pinagsasabi. Kumpleto kasi pamilya ko eh. At kasama ko mula araw hanggang gabi. Ikaw may asawa ka, di ba? Pero iniwan ka niya, pre.
At may anak kang may amang hindi niya mapagmamalaki. Sa mata ng bata, masama kang halimbawa, tanga ka kasi. Buti na lang, lumayo ka. Panoorin mo na lang siya hanggang sa paglaki. Kasi alam mo, tatanda siyang mas maayos pag wala ka sa tabi. At makukumpleto sila bilang pamilya kapag di ka na parte. Tama? Kaya paano ko kakantutin yung mag-ina niya? Sa harap ng mag-ina ko. Kung iniwan ka na nga nila, putang ina mo. Tapos pinagpalit ka pa sa bago, huwag ka na mag-inaso. Tanggapin mo na lang na payaso ka, pero yung ititawan nila hindi na dahil sa'yo. Ouchie, motherfucker. Ayoko na to. Last line. Huwag mong isisi sa amats na tinutungga mo na likido. Kaya ka naduduwal kasi nasusuka ka sa sarili mo. Di matanggap ako yung mahangin, saksak mo sa dibdib mo. Bagong disenyo ng lanseta, iniwan ka ng misis mo. Time. Ayos lang. Iniwan ka ng misis mo, ikaw dinalap ng mama mo, gago. Ang ina mo ka. Minura mo yung mama mo, diyan ka galing si Milya. Ganyan ako mag-freestyle lang, sumisira ng pamilya. Ang ina mo ka. Minura mo mama mo. Gago ka ba? Yung mapareact ka ng ganon, talo ka na. Ang inan to. Kaya sa ligang to, hindi na yan magtatagal. Kung mumurahin mo lang yung mama mo, ako na bahalang magmahal. Stepfather. Stepbrother. Stepson? Stepson? But my breast... Nilip ko yung tete na. Nilanseta ka. Agad silip ko. Piling OG ka kanina, piling founder. Lumalabas naman nagata sa'yo, founder, you know? Founder! Okay nang inang tuminura yung mama niya. Mami Ani, ano yun? Ganun-ganun na lang. Hindi ka gaganti. Papaubaya ko sa'yo itong round 3 ko. Ayaw mo talaga, takot ka sa anak mo. Ay, mami mo. Ibalik ang tamis na... Asa yung misis na ito, hindi mo to nauhuli. Pakabit sa CCTV. May kabit siyang foil. Tapos puti na mapakla. Ganun siya magloko sa dalawang tuter na mamangka. Takinan to eh. Okay, round 3 na. Ba't dala niya yung mic? Yo! Ano ba yung round 3 ko? Ando doon ba sa sulat mo? Ano yung round 3 ko? Ang inanetan lang si. Yan. Papalag daw siya kay Shernan. Yan ang sabi niya kay Tiny, buong pusong hinayag. Lumipas na ilang taon bago yung tapang lumabas. Grabe mag-angas. Eh sa mismong sitwasyon, bakit hindi ka sumapak? In short, walang bayag. Tanginang yan, bigla ang naging astig. Naghalo. Ano yung tapang mo, pis? To follow. At sinabihan niya daw si Arik na wag mo akong babatain, talagang kakasa siya. Sabi ni Tiny, personal mo yung sinabi, hindi. Sa chat lang pala. Tapang mo, tingnan mo, tapang sa ulongga po. Mga hamon, tapos sa chat, puti ng ina mo. Mukha kang Peppa Pig na walang kulay. Ina mo ka. Angas-angas mo talaga, kala mo may patunay. Panot ka na ka, oh. Wala namang sungay. Ayan. Pero siya nga pala si Jasper. At sa kanyang pagiging father, iba din yan. Proud na nagsashabu si brother, tas magko-compose siya after, magpo-post na family man. Ang corny ng chip, hindi ka astig. Pagtapos magbato, sabay daddy duty, ang solid ng trip. Tang-ina kapag batak, tamang patulog yan ng bata. Grabe yan pag nag-angas, siniheli niya hanggang umaga. Nagpapalusot pa sa asawa para di siya halata. Sasabihin niya sa bata, oh, ay gising ka pa, tang-ina ka.
Meron kang magara na tahanan, naka-aircon sala at higaan, napakaswerte mo nun. Tiles lahat ng tinatapakan, maganda ultimo hagdanan. Saan ka nagsasyabu doon? Alangan naman sa kwarto nyo. Naka-air condition dun, sir. At saka pangit, mawawala yung usok doon, di maganda condition ng air. Kaya sa kusina nagsasalang yung user na yan. Biglang dumating kanyang asawa, abay, buset naman. Nung malapit nang makita, nilagay yung tutor sa tiyan. Nung no choice na talaga, nagpanggap ng super kalan. Putang ina, gumanon pa siya, oh. Putang ina mo! Ayun na siya, yan na. Putang ina, may kaldero pa eh. Ang ina na ito kung saan sa nagsasyabu ang puta. Parang gago. Pag nauhuli, oh, tara, imputido tayo. Pusang ina mo, nakapalusot mo eh, ha? Ang inan to, ginawang imputido, tanga na tinidor. Ang ina mo. Mami Ani, saan pa pumipesto to? Hindi nyo ba ito nakikita doon? Ang ina mo ka. Alam mo, Lance, balik tayo sa mama mo. Hindi, maganda yung mama mo, gagi. May nunod dito, di ba? Gusto ko sana iusog eh. Ang dito, oh. Okay dito para ano, honor. Sabi mo nga, balik tayo sa TF pala, mababa, no? Magkano sa'yo? Sinat ko na yun. Boss Pibs, nangangailangan ako. Alam mo na yan. Di pa ako nakakapirma, di ba? Mamaya usap tayo. 500k lang naman TF ko ngayon. Goods ka ba? Parang talo ka pa. Ano yung tawa mo nga, hindi naman ano eh. Ayoko na talagang bumatel kasi hindi tayo makakalabas ng buhay eh. Nakakailang nga naman talaga, nagkaroon ng ilangan talaga. Kasi yung mga words na ginamit nila parang masyadong may pagka-personal din eh. At mga Pilipino medyo sensitive. Maganda rin yung ginagawa ni Lanceta at Lipram. Medyo nag-iingat sila sa sinasabi nila kasi nandun pa rin yung idea ng pagka-Pilipino, which is good. Kasi may respeto pa rin deep inside. Parang ayaw nilang masaktan yung isa't isang damdamin. Pero si Lanceta na maximize niya talaga yung karakter na binuo niya eh. So even though makasakit siya ng damdamin, okay lang kasi minake sure niya na nakakabit siya dun sa karakter niya. Pero si Lipram nakita ko parang naiilang siya magsalita kasi nabully siya, natanggal yung mga linya na maayos kasi ayaw niyang masaktan yung damdamin ni Lanceta o kaya yung mga tao na nandiyan dahil nasa gapu sila. Kasi yung idea kasi sa Pilipinas may pagka-tribal pa rin eh. Yung parang pag hindi ka taga dito, di ba, sasaktan ka. Which is, yun toxic talaga yun guys. Kasi hindi nakikita na meron tayong connection sa isa't isa bilang isang Pilipino. Kailangan, kasi sa lugar namin, and I'm very sorry sa lugar namin, especially sa naman sa Corazon, maraming mga tao doon na namatay na mga hindi taga-sabin. Kasi mga dumadayo doon talaga na ano talaga guys eh. Minsan doon din dinadala, doon din sinasalvage. So, I'm pretty sure, you know, kung sa mga tao man, kung alam kung saan ako nakatira, alam nila yun. At hindi naman lingid sa kaalaman ko o hindi naman ako parang ignorante sa ganyang klase ng kalakaran. Siyempre, meron tayong idea, kaya nga kami palipat-lipat ng bahay kasi iniiwasan talaga namin yung mga ganyan. Tumira ako sa Tondo, tumira ako sa Rivera, tumira kami sa Santa Mesa, tumira ako sa Nabotas. Palipat-lipat kami guys. Lumipat pa kami ng probinsya kasi nga sa sobrang dami talaga guys. Tumira kami sa Samar, doon ako nag-aral for 1 year. Sa sobrang dami. Marami kaming, lahat ng tao may kanya-kanya talagang demon na nilalabanan. At yung pamilya ko ganun din. So, 'di ba? Minsan kasi di natin alam na kung saan tayo nakatapak eh. Minsan kaya natin maging gangster, maging huwaran, pinakamatapang tayo pero hindi natin alam kung sino yung nasa likod natin, 'di ba? There's always somebody na willing i-break through yung tapang ngayon at magpakademonyo, magpakahangal pa. 'Di ba? Kasi may gusto silang patunayan eh. At yung idea na may gusto silang patunayan at ayun yung nakakatakot na uri ng tao eh. Ganun pa man, na-appreciate ko yung ginagawa ni Lipram dito kasi nag-a-adjust siya para hindi niya masaktan yung loob ni Lanceta, ng nanay niya at saka yung mga tao nandyan. Pero siguro syempre, next time kailangan din talagang ni Lipram yung parang i-solidify yung pagkatao niya na, I mean, it's just part of a show.
Kailangan niya talagang tindihan din. Kaya nakikita ko, nape-pressure siya, hindi niya alam kung anong gagawin niya, naiilang siya, panay ang hawak niya sa microphone. Kasi hindi naman ganyan si Lifcram eh. Pero dahil nga, very static nung ginawa ni Lanceta, na-bully siya dun sa idea na yan. So, napakaganda rin kasi nakikita mo na mabuti yung loob ni Lifcram. And at the same time, nakikita niya yung adjustment, nakikita niya kung nasaan siya, marunong siyang lumugar, marunong siya makisama. Magandang behavior yun. Tuloy natin. Gago na, ano talaga ako, tinablan ako dun. Ang tapang mo tignan. Kaya nga totoo yan. Parang ano, 45 tsaka carbine yung mga kanyang kinagisnan. Talagang ano yun, parang papalag. Tignan nyo. O, tignan nyo. Sinong sasabing hindi to papalag mga gantong itsura? Di ba? Na-develop kasi ni Lanceta yung character na para sa kanya eh. Kakaganon niya. Tapos, yung huling laban niya kay Zaki, intense na intense. As ngayon, nagpalit pa siya ng panibagong style. Ang husay. Siguro dahil nga rin sa impluensya ng, ng mga kasama niya, si Invictus, si Nico. Si Nico, napaka-influensya ng bago niyang style eh. Napanood ko yung laban niya kay Luxoria, napaka-influential. Tomboy na walang napkin. Halloween na walang pumpkin. Gago lang, nakakatakot ka. Pwede kang ipalit kay Victor Neri. Ganun ka nga, putang ina mo. Ay, hindi, may bagong tattoo. Putang ina, may bagong tattoo, kaya matapang. Masakit yan? Hindi? Ano tapang mo naman? May 3 baby, oh. Bulag pipit bingi. Yun, joke. De, freestyle lang to. Sorry po, Mami Ani, ha. Hindi, maganda. Kamukha lahat ng ninong niya, ha. Nailang kasi Kamukha ni Akata ang puta. bisita kasi siya si Lifcram eh, so na-appreciate ko. Pero tinugunan naman ni Lanceta, nag-freestyle naman siya. Kasi naramdaman niya naman siguro yung pagka-ilang din ni Lifcram. Pero bilang respeto, nag-freestyle lang din siya. Yung isa kamukha ni Akata eh. Si Invictus. Japorms. Tangina ka? Umamin ka na. Asawa mo yun, di ba? Hindi ikaw. Masyado ka maganda. Yun. Tapos sinasabihan pa akong babaero, ni isa ba sa inyo may diniskarte yan ako? Di ko rin naman alam kung papasa ako eh. Kung babaero ako, dapat nakatingin ako doon. Hindi mo makita? Yun. Dapat nakatingin ako doon. Hindi ako nang bababae, mapagmahal lang ako. Wala eh, tangina makakita ka lang ng di ba? Pag nakakita ka ng singit, hindi ka nagsisingkit-singkitan. Ulul! Dumadaan ka nga, pasimple mong inihipan. Para malibugan. Di ba? Kasi nakita kita, binusuhan mo si Ate Nina Sandehas. Naka-skirt, di ba? Kunyari, nag-aayos ka ng medyas. Mga ganun-ganun ka. Ulul, nakita kita, kasama mo si Plasma, tanga. Tapos sinasabi mo sa kanya, di ba virgin ka pa? Ituturo niya ngayon, no? Nakita mo ba yung nakikita ko, B1? Nakikita ko nga, B2. Tara, shabu tayo! Tignan mo, putay naman, hindi na ako nagsusulat, pero pinagtatawanan ka ng sarili mong kalugar. Sabihin, tangin ng lakas ni Lanceto, tapos pinagtripan lang ni Lifcram doon, no? Tapos panalo ka, pagmamalaki mo yun. Ha? Ganda ng hairstyle mo, ha? Anong gamit mo? Use oil? May balat pa ng galunggong, ha? De, alam nyo ba, sobrang solid kami na ito ni Lance. Matagal na kami na ito magtropa, di pa kami magkakilala. Sabi ko, tangina, tryouts pa lang, best friend na kita eh. Tapos niyaya niya ako, punta daw ako dito sa Olongapo, gubat daw kami, sama daw si Akata. Iniisip ko paano ko uwi, kasi nga, di ba? Maraming matatapang dito eh. Ikaw yung founder. Ano bang gang neto dito? SB19? Teletubbies crew? O Pokemon Gangster? Ang ina mo, inuutusan niya lang kitang bumili ng chippy sa Manila. Tapos dito hindi mo kami papalabasin. Ano gusto mong palabasin? Sino gusto mong palabasin? Ang ina na ito, masyado kang matapang ah. Usap tayo lalaki sa lalaki.
Alam mo, huwag ka masyadong matapang. Pag ikaw lumabang ka talaga sa Manila, kakaltukan kita. Ina mo ha, papalo ko sa iyo yung hawak mong Teletubbies na tumbler. Ang ina mo. Ganda pala ng tigyawat mo sa tagiliran. No? Gagawin daming tigyawat. Ganun ha. No. Bakit ang pag Mali yung pagkain. Ang ina mo, mayaman ka, tigyawatin ka. Yakapin na nga lang kita. Kaya maraming salamat nga pala, Olonga po. Pero di pa ako tapos! Hindi, yun. Salamat kay Lanceta. Love you man. Ano man nasasabi namin dito. Freestyle na lang yun kasi hindi na namin talaga nagustuhan yung budget eh. Hindi, charot lang. Pero, ang tour. Sa tingin ko nakuha na nilang seto yun, yung round 3 niya, freestyle nilang yun, tsaka round 2 niya. Parang, wala eh. Tuloy natin guys. Judges. Obvious na yun. Malalagasan sa patalasan. Babagsakan ng pataasan. May magwawakas Pangil sa pangil, matik Pero I'm pretty sure na pressure si Lipcram. Kasi napanood ko na mag-perform si Lipcram sa mga kalaban niya eh. Very passionate. Pero nailang din talaga siya. Kasi mukhang laking kalye si Lipcram. May idea siya ng mga lugar-lugar. Ganyan. So, yung for him to adjust like that, ibig sabihin may idea siya na may ganun talagang nangyayari. Kasi meron sa amin lugar guys, pucha, pag kahit nagbabasketball lang, sa harap namin, sinaksak na kagad. Kasi may ganun talaga guys. Especially pag hindi taga sa inyo, malakas pang mantrip ang mga Pilipino, matapang ang Pilipino sa kapwa nila Pilipino. Ngayon, meron ng China, ba't hindi ninyo gawin? Magbangka kayo doon guys, yung matatapang at mga siga sa Pilipinas. Magbangka kayo, pumunta kayo sa West Philippine Sea, doon kayo makipagsabayan. Diba? Ganun lang yun eh. Pero huwag niyong gawin sa kapwa niyo Pilipino, guys. Hindi ako re-respeto sa mga taong ganun. Wala kayong self-control. Kailangan niyo ng self-control. Very importante yun, guys. Sa kahit anong bagay. Tandaan niyo yung negativity. Huwag kayo huwag sanang nakawin yung ano ninyo, yung buhay ninyo, pagkatao ninyo, mentalidad ninyo, emosyon ninyo ng demonyo. Kasi demonyo yung negativity, guys eh. Tandaan nyo palagi, kayo dapat ang mag-control sa utak ninyo. Hindi yung utak ninyo ang magkocontrol sa sarili ninyo. Ganun pa man guys, bibigyan ko siguro to ng 8 guys. Kasi alam ko yung kapasidad ni Lipcram, magaling talaga si Lipcram. At ganoon din si Lanceta, maganda yung pinakita niya, hindi siya nag-break character. At tignan natin kung sino panalo. tira mayaman. Sobrang dikit ng laban, kaya nag-usap-usap kami at hindi ko na ibibito tong laban na to. Ang boto ng Murado na mag-a-advance, na magiging kalaban ni Sak Maestro sa second round ng tournament na magkakamit ng 50,000 pesos. 4, 3, panalo si Lanceta! Kung nakakuha pa ng boto si si Lipcram, putsang ang galing. I'm pretty sure na first and second round nakuha ni Lanceta pero nabigyan pa rin 4-3. May 3 si Lipcram. Ibig sabihin may ginawa si Lipcram na effective para sa kanila. Siguro yung sa second round siguro kasi baka inisip ng mga judges na yung second round ni Lanceta hindi diretsang atake kay Lipcram pero yung controversy na yun balik pa rin kay Lipcram eh. Kasi isa pa rin siya sa mga artist kasi meron talaga mga technique, may mga technique talaga guys. Pero hindi man ganoon ka diretsahan. Katulad nung ginawa ni Sak Maestro at saka ni Disaster. Ang daming mga technique na ginawa si Disaster. Nag-adjust siya para makuha niya yung crowd at hindi lang yun makuha niya yung attention ng mga judges din. Yun technique din yun. Ganun pa man guys. Maraming salamat. Kung panalo na si Lanceta, there's nothing I can do. Ang lakas Diba? Palapakan natin si Lipcram, men. Kaya ganun yung handa niya. May mabigat na sitwasyon si Lip. At di ko na kailangan banggitin yun. Pero palakpakan natin siya kasi pumunta talaga siya, men. Kahit may issue siya, meron siyang pinagdadaanan, pero lumaban pa rin si Lipcram. Big props doon. Bigay lang ng big props si Lipcram. Wow. Kahit sobrang hirap na yun. Maraming salamat. Salamat nga pala kay Lanceta. Kung nabilo namin kayo sa magandang laban, okay lang yun. Bawi tayo sunod.
Ganun pa man guys, maraming salamat guys. Sana tinapos niyo yung video. Medyo na lang ako ng konti sa first and second round, ay sa second and third round, but it's all good, you know. Big props kay Lanceta. Maganda yung pinakita niyang estilo. Gustong gusto ko yung idea na yung, especially yung first round niya. Ayoko na siyang matapos. Gusto kong magtuloy-tuloy siya. Ganun yung gusto kong klase ng estilo na makuha niya. At sa tingin ko, nailatag niya sa atin ng napakaayos. Kay Lipcram naman, alam ko mahusay si Lipcram kasi napanood ko yung laban niya kay MZ meron pa siyang ilalabas siguro dahil wala lang talagang time at nakita ko naman yon kaya hindi ko mahusgahan si Lipcram na maayos. Bonus na lang yung ginawa niya dahil nga naman na may problema siya tsaka hindi siya nakapagsulat, but anyway, ganun pa man, lahat tayo panalo dun kasi meron tayo nakita na bago. At congratulations kay Lanceta. Big props sa pangal sa pangal. Ganun pa man guys, galingan ninyo sa lahat ng mga bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya niyo, mga kaibigan niyo, mga taong nakapaligid sa inyo. Tigit sa lahat, magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Vibe Pro, kung may nasabi man ako hindi maganda at nasaktan kayo, pagpasensyahan niyo na, tumatakbo lang yan sa isip ko. Hindi ko intensyon nasaktan yung damdamin niyo. Ingat kayong lahat dyan. Peace out.